Good morning everyone! Happy Tuesday! Umuulan nga pala dito ngayon sa amin. Kaya itong si Kona hindi makalabas, pasilip-silip na lang sa bintana. Anyway, ngayong araw na to, ako ay magluluto ng ginisang ampalaya. Si daddy na pala yung namalengke para sa amin, gawa ng umuulan-ulan nga para hindi na kami lumabas. Tunay nga namang tahimik at payapa talaga manirahan dito sa probinsya. Simple lang yung buhay. Tapos makakakain ka pa ng mga fresh na pagkain gaya ng isda, gulay at saka karne. At sa mga nagtataka po kung saan na kami nakatira ngayon, nandito na po kami sa Cebu Province, sa Lapu-Lapu City. For good na po kami dito. Hindi na rin kami nahirapang mag-adjust sa pamumuhay namin dito kasi sanay naman din ako sa probinsya. Tapos yung asawa ko naman, trabaho bahay lang. Mas mura lang talaga yung bilihin dito compare dyan sa Manila, kagaya ng bigas, ng gulay, lalong-lalo na yung karne. Dinaan ko lang talaga kayo sa kwento pero sa part na to, nagbabasag na ako ng dalawang itlog. Dalawang itlog lang yung nilagay ko kasi konti lang naman yung ampalayang lulutuin ko, tapos dalawa lang din kaming kakain. Yung pagkain kasi ng anak ko, iba sa kinakain namin. Kunyari, ang ulam namin, ginisang kangkong or pakbet, yung sa kanya, ginagawan ko siya ng lugaw. Lugaw na nilalagyan ko ng kalabasa, or nilalagyan ko ng malunggay, or nilalagyan ko ng carrots. Basta ganun sa kanya. Anyway, ganito nga pala ako magluto ng ampalaya. Pinagsasabay-sabay ko na yung sibuyas, yung bawang, tsaka yung kamatis. Tapos, halo-haluin ko lang yan ang halo-haluin hanggang sa magkulay brown. Iba talaga paglaki ka sa probinsya, no? Sanay ka sa mga kung ano-anong gulay. Bago ko nga pala ilunod tong ampalaya, nakalimutan ko, hindi ko pa nga pala nahuhugasan. Ma-share ko lang din, si Kona kasi nung pwede na siyang kumain, 5 months ata siya noon, 1 month ko lang siyang pinakain ng Cerelac, nag-decide na kami na pakainin siya ng purong kalabasa, yung mga pinakuluan, pinalambot, or kaya lugaw na nilalagyan namin ng malunggay, ng carrots, or ng patatas, para mas healthy nga naman, 'di ba? Tapos, hindi na siya maninibago sa lasa ng gulay kasi baby pa lang siya, natikman niya na. At ngayon, magto 2 years old na siya, hindi niya pa rin nakahiligan kumain ng mga hotdog or ng kung ano-anong patis kasi sinasanay namin siyang kumain ng gulay. Anyway, pagkatapos ko nga palang hugasan yung ampalaya, nilunod ko na sa kawali, tapos ayan, hinalo-halo ko na. Iba-iba talaga tayo ng version ng pagluluto, no? Sa iba kasing nakikita ko, binababad nila yung ampalaya sa tubig na may asin para daw hindi ganun kapait yung ampalaya. At ayan nga, medyo maingay na sa labas kaya napasilip ako sa bintana, medyo umuulan-ulan pa rin pala. Noon nga sa pagiging marites ko, nakalimutan ko yung niluluto ko, medyo sunog na yung ampalaya kaya dali-dali kong nilagay yung itlog tapos hinalo-halo ko na kagad. Nagmamadali na ako sa part na to kasi nararamdaman ko nagugutom na si Kona. Tapos niluto ko na rin pala yung 4 na peraso naming longganisa dito. Ewan ko, pero kagabi ko pa talaga gustong kumain ng longganisa. Tapos sinilip ko nga yung mga anak ko sa kwarto, baka kakugutom na sila. Ayan, si Kona lang ang gising. Tapos yung aking maliit, tulog pa rin. Ang bait-bait talaga ng batang yang kusang natutulog yan kahit hindi mo hinihele. Sa pagmamadali ko nga, hindi ko namalayan, hindi ko pa pala masyadong naluto yung longganisa, tapos nadurog pa yung isang peraso. Tara na, kain na tayo, ginisang ampalaya. Tapos eto nga pala yung pagkain ni Kona, kanin niya na may gulay, tapos nilagyan ko na rin ng itlog, mahilig kasi siya sa itlog. Tanghalian na nga pala namin yan. Ganito rin ba yung mga anak nyo? Pag pinapakain, kailangan papanoorin ng kung ano-ano. Pero si Kona, Cocomelon lang naman yung pinapanood niyan. At ito nga, habang naguhugas ako ng plato, napaisip ako kung maglalaba ba ako o hindi, gawa nung umuulan-ulan nga. Tapos may sinampay pa kami sa labas, kaya wala na ako magagamit na hanger. Kaso mahirap na kapag sobrang dumami na yung labahan. Sabi nga ni Daddy, kapag daw tulog yung mga bata, matulog rin daw ako para makapagpahinga. Kaso hindi naman ako ganun.